Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ang ating pag-uusapan sa episode na ito ay sino nga ba ang mga posibleng makakaharap na naman ng ating pambansang kamao, no? Kakatapos lang ng laban niya kay Mario Barrios na kung saan ay nauwi lang po sa isang kontrobersyal na majority draw po. Kaya marami rin ang parang na-disappoint sa naging resulta. So na-discuss na nga natin sa ating mga nakaraang vlog niya. Ganun talaga sa boxing, hindi natin kontrolado lahat ng bagay. Ngayon, ang pag-uusapan natin kung sino yung mga posibleng makakalaban ni Pacquiao, no? Sinabi niya nga, I'm back at lalaban pa rin siya sa taong ito. Ang ating pambansang kamao ay talagang tumigil pa, bagamat malaki na naman kanyang kinita, 1.2 billion pesos roughly, ganun po, no? Okay, hindi na natin patatagalin. Nasa listahan natin ang kauna-unahang ang posibleng makalaban niya. Siyempre, hindi pa rin natin isasantabi si Mario Barrios, no? Sa isang rematch fight po, magre-rematch. Kaya lang sabi ng maraming na-disappoint dahil si Mario Barrios nakulangan, no? Nakita natin na parang kulang yung kanyang pagiging aggressive, no? Yung kanyang determinasyon na manalo. Nakita natin more on defensive siya, no? Nag-aalangan siyang pumasok. Hindi ko rin maalaman sa anong dahilan. Bagamat siya yung bata, siya yung mas malaki, pero ang nangyari para mas agresibo pa si Manny Pacquiao. Kaya pero ayan, hindi natin isinasantabi. Posible mag-rematch yung dalawa para yung unfinished business between Mario Barrios and Pacquiao ay matuldukan nga. At ang gusto ng ating pambansa ko siguro bago siya mag-retire ay maging kampiyon uli. Dito draw. Walang natalo, walang nanalo, pero draw. Siyempre, ang title, ang WBC title ay mapupunta pa rin kay Mario Barrios. So, unang-una si Mario Barrios, kaya ang kanyang, ayon niya sa ating box rec na nakuha ay meron siya ngayong kartada na 29 wins, meron siyang 2 losses, kay Gervonta Davis yan at saka kay Turman, at meron siyang 2 draw. Yan, welterweight division po. Yan, ang kauna-unahan yan po. Okay, punta tayo sa pangalawa na posibleng makalaban ng ating pambansang kamao. Ito, matunog na matunog. Ito si Gervonta Davis po. Yan. Si Gervonta Davis po, kung titignan natin ang kanyang boxing record po, meron siyang 30 wins. Mabigat-bigat to, no? With 28 knockouts. Walang talo po ito at may isang draw kay Lamont Roach po. Nagkaroon ng isang controversial din na draw ito. Marami nagsasabi na ang dapat nanalo ra doon ay si Lamont Roach kasi mas marami siyang patama at saka mas dinumina. Kaya lang, siya nga ang champion. Ang balita natin, ito magkaka-rematch pa to. Kaya bago kung sakasakaling matutuloy yung kay Manny Pacquiao versus Gervonta Davis, kailangan mo na mag-rematch ni Lamont Roach muna, no? Kailangan matapos muna yung unfinished business din nila. At ang problema rin dito kay Gervonta Davis, at saka ang kanyang division po ay nasa lightweight division, no? So hindi pa malaman niya kung sakasakali magkakaharap si Manny Pacquiao, ano yung magiging catchweight ng mga pag-uusapan diyan. At maraming demanding to si Gervonta Davis. May mga tinatawag pa mga rehydration. Kaya hindi natin sigurado, no? At saka kung ito makakalaban ni Pacquiao, sa totoo lang po, for your information po mga ka-DJ, tinalo ni Gervonta Davis si Mario Barrios yan. TKO po ang inabot. Kaya ayun, isip-isipin nyo kung kay Mario Barrios nahirapan si Manny Pacquiao, lalo pa rito kay Gervonta Davis, no? Bagamat yung kanilang height di nagkakalayo, nasa 5'5" and a half din to, halos pareho. Pero di hamak mas mabilis to, tsaka malakas to. Kaya ingat-ingat dapat si Manny Pacquiao, no? Pag-isipan niya mabuti kung talagang balak niya labanan to si Gervonta Davis, no? Delikado po ang ating pambansang kamao dito. Medyo delikado. Pag napuruan siya, baka madiskrasya na. At dito na tuloy matapos ang kanyang karir. Ayan po. Okay, sa pangatlong listahan, ito isang matunog po si Rolando Romero o Rolly Romero na tinatawag, na kung saan ito ay nasa welterweight division, ka-division ng ating pambansang kamao. At ang huling laban niya ay tinalo niya si Ryan Garcia, di ba? Isang knockout puncher to na unanimous decision, pero napatumba niya na sa pamamagitan ng left hook
sa round 2 si Ryan Garcia, isang malaking upset to sa boxing sa welterweight division. So, hindi natin inaasahan na ganun magiging resulta. Maraming umasa na si Ryan Garcia mananalo, pero tinalo ni Rolando Romero ito si Ryan Garcia. Kaya nakuha niya yung regular WBA regular. Yan. So ito si Rolly Romero. Akin personally, yun nga, dahil at saka by the way, tinalo rin ni Gervonta Davis. Bagsak din to. Kaya matindi to si Davis, knockout puncher talaga. At ang isang nakikita natin ditong weakness nitong si Rolly Romero o Rolando Romero ay yung kanyang depensa. Medyo yung depensa niya may mga butas, madaling tamaan. Atake ng atake, maatake na yung depensa nakakalimutan. Kaya siguro kung papipiliin tayo dito, ito yung isang baka maganda-ganda o medyo match ng laban, Rolando Romero. Pero malakas din yan, no? Kaya nga napabagsak si Ryan Garcia. So, welterweight division, meron siyang 17 wins, 13 knockouts. Meron siyang 2 talo nga. Ayan, 2 talo na yan. At, yun, walang draw. Okay. And the fourth one, pang-apat sa listahan natin, hindi natin tinatanggal pa rin ang posibleng, kung sakasakali, magbabalik si Juan Manuel Marquez. Yan po. Ayan. Ang huling laban ni Juan Manuel Marquez kay Mike Alvarado ng 2014 pa, at ang huling naging laban nila ni Manny Pacquiao, yung Manny Pacquiao versus Marquez 4 po, 2012, medyo matagal na, no? So eto, si Marquez ngayon ay retired na. Kung sakaling gusto niyang bumalik at kumita ng malaking malaking pera, pwede niya kagatin yung offer sa kanya. Matagal siyang ino-opera ng panlimang laban sana kung babalik si Juan Manuel Marquez. Kaya alam mo kung ayaw niya ng mabawian ni Pacquiao, kasi nga nangyari talaga doon. Sa totoo lang, parang lucky punch talaga yun na nasingitan ng ating pambansang kamao. Matatapos na ilang segundo na lang yung round na yun, nasa lubong ng straight, kaya tulog ang ating pambansang kamao. Kaya ayan po, meron siyang 56 wins, 40 knockouts. Matibay ito, 7 losses na, no? May 1 draw. So kung sakasakaling babalik, pwede, posible. At ang huling-huli po sa listahan natin ay ito, isa sa pinag-uusapan talaga o malaking fight talaga. Itong Mayweather versus Pacquiao to, kung sakasakali. Ang record ni Mayweather, syempre, malinis, 50 wins, 27 knockouts, 0. Wala siyang talo, walang talo, kaya malinis na 50 wins po yan. Ang kanyang matagal nang iniingatan yung kanyang record na yun, no? Na ayaw niyang mamantsahan. So kung sakasakali, kung gusto niyang bumalik pa, at si Manny Pacquiao, nung isa sa interview nga, sabi ni Manny Pacquiao, anytime, no? If you will sign the contract, kahit daw doon sa nung inano siya ni Andre Ward, in-interview siya, kahit daw doon sa ring na yun, pwede sila maglaban. May mga napapabalita na nagkakaproblema na to sa kanyang ng mga kaperahan. Ewan na lang natin kung gaano katotoo. Kung totoo man yun, ito yung magiging isang pinakamagandang solusyon, no? Para kumita uli siya ng malaki. Kung tatanggalin niya yung kanya, kasi yung pride niya, no? Ayaw niya mamantsahan. Pero maganda-ganda sana kung ito maglalaban uli. At saka yung age nila hindi nagkakalayo, yun maganda. So pareho sila ng age niya, kaya match na match ng dalawang to. Sana nga kung tatanggapin ni Mayweather para matapos na talaga, para magkaalaman sino ba talaga ang mas magaling, si Manny Pacquiao at si Mayweather. Kasi kahit tinalo siya ni Mayweather, marami pa ring pumapabor na sinasabi na si Manny Pacquiao ang talagang nanalo, kasi siya yung mas maraming pinatama, mas aggressive, takbo lang ng takbo si Mayweather. Totoo naman talaga, pare-depensa ang ginawa, pero nanalo pa rin. So ayun po mga ka-DJ, so merong 5 tayo na posibleng makalaban niya. Recap lang natin yan. Si Mario Barrios, welterweight division, Gervonta Davis. Nasa lightweight division, pwede siyang umakit ng konti, pwede mo ba si Pacquiao, alam mo, sa 140 kung gusto niya maglaban. Si Rolly Romero o Rolando Romero sa welterweight division, regular WBA champion. Si Marquez na manatagal ng veterano, welterweight yan, welterweight. Tapos si Mayweather, syempre, money maker po yan. Ang tinalo ni
Mayweather eh, si Conor McGregor, ito yung ano, yung 2017 pa. Tapos yung may mga exhibition pa ng iba. Eh, ayun po mga ka-DJ, kayo po mag-comment sa tingin nyo sa 5 to na nabanggit ko. Sino ba sa tingin nyo yung pinaka tamang-tamang pwede makalaban? Pero kasi nga, ito sila Mayweather at saka sila Marquez, mga retired na. Dito sa tatlo, si Mario Barrios, Gervonta at Davis, si Rolly Romero. Sa tingin ko lang po, ito kay Rolly Romero. Kasi pag si Gervonta Davis, medyo delikado talaga mga DJ. Ito si Rolly Romero dahil ito nga yung weakness, yung depensa at saka hindi naman ganun kabilis. Baka pwede pa dito si Manny Pacquiao. Pero sa totoo lang, sa sitwasyon ng ating pambansa ko, sa nakita natin sa laban niya kay Mario Barrios, talagang very evident na hindi na siya ganun kabilis. Wala na, bawas na talaga yung bilis niya. Tapos yung power, kahit pa nabawasan na rin yun. Yung footwork, at yung stamina, talagang inihingal na. Ewan ko, sinasabi niya kulang para sa preparation. Pero sa totoo lang sa akin po, wag po kayo masasaktan yung mga fans ni Pacquiao dyan. Halos wala na magbabago, ganun na talaga. Ayun na talaga yung si Pacquiao. Hindi na magbabago, ano yun, siguro mag-improve konti lang. Pero ayun na talaga eh. Siguro nagkataon na si Mario Barrios hindi talaga, ito yung sinasabi ng pinakamahina na champion sa welterweight division. Pero kung nako si Ennis, grabe yun. Grabe, pero umakyat na ng 154 super welterweight. Kaya mga ka-DJ, yun po, mag-comment po kayo sa tingin nyo sa 5 to, sino ang posibleng o yung sa tingin nyo mas bagay na makalaban ng ating pambansang kamao. Yan po mga ka-DJ. Sana po inagos na yun. By the way, maraming salamat sa patuloy yung sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. As of now, meron na tayong papunta na tayo sa 6,000 subscribers. Maraming salamat at hopefully malapit na tayong matanggap ang ating first salary po. Ayan, at ibablog ko po yan para may share ko naman sa inyo. At hindi ko po magagawa yan. Pasensya na, maulan talaga, grabe. Hindi ko po magagawa yan kung wala po yung suporta nyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Shukran. Gracias. Ano ba? Maray na mabalo sa inyong gabos. Dagang salamat. Lahat na po, lahat. Maraming salamat po talaga. From the bottom of my heart. Hindi ko po ni sa hinagap na aabot po ako sa estado ganito sa aking pagbablog. So maraming salamat at umasa po kayo. Bagamat may mga mangilang-ilang tayo mga basher, anyway, maraming salamat pa rin sa mga nagbabasa sa atin. Hindi naman tayo perfecto, pero sa totoo lang po, hindi ganun kadali po mag-vlog. Madali lang mag-komento, madali lang tayo mag-criticize. Pero pag kayo na mismo ang gumagawa nila, marami, pati pag-i-edit lahat ako po gumagawa. Wala akong katuwang. Ako lahat po gumagawa, nag-research lahat po. Kaya, ganun pa man, maraming salamat pa rin sa mga basher natin yan. Sabi nila, pag binabash ka na raw, unti-unti nakikilala, hindi naman tayo sinasabing kilala tayo popular, kaya lang, may mga basher. Pero tinitingnan ko rin, tinitimbang ko kung may mga punto rin sila. Pero overall, mas marami po ang nakaka-appreciate, kaya maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa. To all my supporters from United States of America, we have also from United Kingdom, from South Korea, from Spain, from what else? Brazil, United Arab Emirates, and all other parts of the world. Talaga marami na pag tinitingnan ko sa analytics. So maraming salamat. So hindi na natin patatagalin siguro. Pansamantalang papaalam po si DJ Master nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.